paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Pagkagat ng dilim, pagbilog ng buwan, nagbabatya ang lagim. Lagim na kagagawan ng mga aswang. Subalit kung nagsasabog ng lagim ang mga aswang, mayroon ding naghahasik ng lagim sa mga kampo ng dilim. Gaano kaya kalagim ang maaaring ihasik ng huling aswang? Narito ang unang bahagi ng makapangalihis balahibong kwento. Tampok sa linggong ito, pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na naman, gabi na lagi. Diyos ko, ng mga asong gala na yun sa kalye. Kung kailan malalim na ang gabi, saka pa umalulong. Nakakakilabot. Nag-iisa pa naman ako rito sa bahay namin ngayon dahil nakipaglamay ang asawa ko sa burol ng pinsan niya sa kabilang barangay. Isa pa, malitang may gumagalang aswang dito sa aming barangay. May
umuul sa labas ng aming bahay. Tila, ungol ng malaking baboy. Kasilipin ko nga sa bintana. Ha! Wala naman kaming alagang hayop. Bakit nakikita ko sa liwanag ng buwan na may malaking baboy na itim sa aming bakuran? Naglalakad habang nakatitig sa akin. Parang nagbabagang nanlilisik niya mga mata. Ay, Diyos ko! Atakihin ako ng malaking baboy! Ano, Apollo? May kabarangay tayong pinatay kagabi? Meron, Diana. Babae. Hindi ko sana gustong abalahin ang paglalaban nyo ni Merle dito sa ilog. Pero kailangan bigyan ko ng babala kay mga kababata at kaibigan ko. Kailangan malaman ninyo ang nangyari sa isang kabarangay natin para makapag-ingat kayo sa aswang. Aswang, Apollo? Oo, Merle. Ayon kay Kapitan Rod, aswang daw ang pumatay sa kabarangay natin kagabi. Paano naman nalaman ng barangay captain natin na aswang yung pumatay? Nang matagpuan daw nila ng kanyang mga tanod ang biktima, wakwak ang dibdib nito. At nawawala ang mga laman loob. Ay, Diyos ko. Totoo pala ang balibalita na may mga aswang na gumagala dito sa ating barangay. Talagang totoo yun. Nasisiguro ko. Bakit mo naman na sigurong totoo ang aswang? Ha? Dahil Oo nga, nakakita ka na ba ng aswang? hindi pa. Oh, Pero ilang bangkay nang natagpuan dito sa barangay natin na may mga palatandaang naging biktima ng aswang. Naku kapag ganyan nanganganib ang buhay natin, Merle, para tuloy gusto ko na mag-asawa. Makatikim man lang ako ng buhay may asawa bago ako mabiktima ng aswang. Paano ka mag-aasawa? oo nga naman. Wala ka naman nobyo, Oo. Diana. Magkakanobyo rin ako. Kailan? Kapag may nagkagusto na sa akin. Diba, Apollo? Karaming kalat. Lola Sitang, magandang araw po. Ay, Efren, ikaw pala. Napangiti agad kayo ng pagkakita sa akin Alam ko kasing may pasalubong ka sa akin. Paano nyo naman po nalaman? Aba, nabalitaan ko, may naging biktima ng aswang dito sa ating barangay kagabi. Okay, kahit naman sino sa mga kauri natin ang makapambiktima. Ba, hindi ba nagbabahagi tayo sa ating mga kagrupo? Ay, siya nga pala. Ito, may pasalubong ako sa inyo. Salamat, Efren, ha? Ay, kabango ng amoy na nasa loob ng plastic sa loob ng paper bag. Kapirasong atayan, Lola Sitang. Ayos. Atay ng tao. Ang isa sa pinakapaboritong pagkain nating mga aswang. Lola Sitang, ang bibig nyo. Tayo lang naman na narito sa harap ng aming bahay, Efren. Mahirap na. Isa pa, may ibang tao mang makaalam na mga kampon tayo ng dilim. May magagawa ba sila laban sa gaya nating mga aswang? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kapitan Rod, baka masugatan ang kamay nyo sa paghampas sa mesa. Pasensya na, Apollo. Hindi ko lang mapigilan ang aking ngit-ngit. Ilang kabarangay na natin ang naging biktima ng aswang. Pero hanggang ngayon, Oh, hindi nyo pa nabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima. tama ka. Humingi na ako ng tulong sa presinto, pero
Wala rin maitulong sa barangay natin ang mga pulis. Wala ho kasing nakakakilala sa mga kampo ng dilim na nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Hindi ko maaaring pabayaang magpatuloy ang pagsasabog ng lagim ng mga aswang. Makilala ko lamang ang mga kampo ng dilim. Ako mismong lilipol sa kanila. Kaisa niyo ho ako sa krusada niyong yan, Kapitan. Salamat, Apollo. Talagang kailangan namin ng mga tanod ko ang tulong ninyong mga ordinaryong sibilyan para makilala at mapuksan natin ang mga kampo ng dilim. Kaya nga ipinaskil ko rito sa barangay hall ang cellphone number ko. Baka may makapagbigay sa akin ng impormasyon kung sino talaga ang aswang. Kaya nga ako madalas akong dumaan dito sa barangay hall para sa anumang maaari kong maitulong sa inyo, Kapitan. Mapubuksan rin ang mga aswang. Dapat lang ho. Dapat lang mapuksa ang mga kampo ng dilim para matapos ng pagsasabog nila ng lagim. Magaling, Apollo. Magaling. Tama ang ginagawa mo, Apo. Nagpupunta ka sa barangay hall. Kinakaibigan mo ang kapitan at mga tanod para hindi sila makahalata sa tunay natin pagkatao. At malaman mo tuloy kung ano ang mga balak nila laban sa tulad nating mga kampo ng dilim. Sinusunod ko lang po ang utos nyo, Lola Sitang. Dapat. Lahat ng sabihin ko gawin mo para hindi ka mapahamak. At hindi ka matulad sa malagim na sinapit ng mga magulang mo. Sinunod din naman po ni na inay at tita yung gusto nyo. Oo. Kumain din sila ng laman loob ng tao. Nagawa po nila yun. At nagawa ko rin. Dahil hindi po namin alam na laman loob ng taong ipinakain nyo sa amin. Ipinamana ko lamang sa inyo. Ang kapangyarihang ipinamana rin sa akin ng ating mga ninuno. Pero hindi po maatim ng mga magulang ko na pumatay ng kapwa-tao. Mga hangal sila. Noong nabubuhay pa sila, nagtitiis sila magutom. Mapipigilan ba nilang hindi mambiktima kapag sinumpong na sila ng matinding uhaw sa dugo at laman loob ng tao? Pinagsisihan po ni na inay at itay na naging mga kampon sila ng dilim. Sinuway nila ako. Hindi nila sinunod ang utos kung pumatay sila ng tao. Binalak pa nilang isuplong ako sa mga otoridad. Kaya ako mismo nag-utos sa mga kauri natin na biktimahin ang mga magulang mo. Yun nga pong hindi ko akalaing magagawa nyo, Lola Sitang. Ang ipapatay nyong sarili nyong mga kadugo. Ang sinapit ng mga magulang mo ay sasapitin mo rin, Apollo. Kapag kinalaban mo ko, Lola Sitang. narinig mo! Kaya tulad ng kauri at kapitbahay nating si Efren, pangatawanan mo rin ang pagiging aswang. Mambiktima ka rin, Apollo. Pumatay ka rin at kumain na naman loob ng tao! Mga kauri, nagkita-kita tayo ngayong gabi bilang pagsunod sa kasunduan natin na isang beses sa loob ng isang buwan, magkikita-kita tayong mga kampo ng dilim dito sa ating tagpuan upang pagplanuhan natin ang mga dapat nating gawin. Lola Sitang, may kulang sa grupo natin. Sino, Efren? Ang ampon yung si Apollo. Hindi ko alam kung nasaan ang siyang yon. Na ilang beses ko nang napapansin na hindi siya sumisipot pag mayroon tayong mga pagtitipo na ganito. Walang problema sa apo ko. Hindi ko alam kung kapanalig ba siya natin o kalaban. Mahina lamang ang loob ni Apollo. Pero ako na ang bahala sa kanya. Parang hindi niya maatim kumain ng lamang loob ng tao. Masasanay din siya. Lalo pa at kumakalam na ang kanyang sikmura sa matinding gutom.
sa malinamnam na pagkain nating mga kampo ng dilim. Lola Sitang, Ang pag-usapan natin ay kung paano dadami ang ating mga kaure tama. at kung paano tayo lalong makapambibiktima. Mga kaure, mamatay ang ating magiging mga biktima. At mabuhay tayong mga aswang! Mabuhay! Mabuhay! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kala ko ba, Diana, takot ka mabiktima ng aswang? Kaya gusto mo na mag-asawa? Oo. Nasa tugulang na naman ako. Eh, bakit binigo mo si Mulong? Eh, bakit hindi ko siya bibiguin? Hindi ko naman gusto yung kalugar natin na yun eh. Kaya nga, inis na ko siya kanina nung makasalubong natin. Dalawa na yung alam kong nanligaw sa'yo na binasted mo. Iba kasi ang gusto ko. Ang problema, hindi naman siya nanliligaw. Kilala ko ba? Kilalang kilala mo. Si Apollo? Paano mo nahulaan? Kasi halata naman kita eh. Ay. Kapag kausap mo si Apollo, kinikilig ka. Ay. At panay ang titig mo sa kanya ng malugkit. Aaminin ko sa'yo, Merl. Totoo, tama ka. Si Apollo gusto ko maging nobyo. Kaya lang, kailan kaya siya manliligaw sa akin? Efren, Ako nga, Lola Sitang. sabi ko na nga ba't ikaw? Paano naman nahulaan? Ikaw ang alam kong mahilig mag-anyong aso. Hindi naman palagi. Kung minsan, nag-aanyong baboy ako. Mag-aanyong hayop na rin ako. Lola Sitang, huwag rin aso. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Kasi baka hindi ko kayo makilala eh. At madibilog ako. Saan yung aso nyo? Hangal! Biro lang, Lola Sitang. Hindi biro ang gagawin natin ngayong gabi, Efren. Mag-aanyong pusa na ako. Ngayon, Efren, ngayong anyong hayop na rin ako. Magkasama tayo maghahanap ng ating mga biktima. Oo, Lola Sitang. Magkasama tayo magsasabog ng lagim sa ating barangay. Magtagumpay kaya ang malagim na palak ng mga aswang na magsabog ng lagim sa kanilang barangay. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsigana.
Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang barangay ang lingid sa karamihan ng mga taga roon ay pinamumugaran ng grupo ng mga aswang. Mga kampo ng dilim na kapag nagkaroon ng pagkakataon ay nagsasabog ng lagim. Kaya nagplano ang kapitan
kapitan ng barangay. Napuksain ang mga kampo ng dilim. At humingi pa si Kapitan Rod ng tulong sa binatang si Apollo. Ligid sa barangay chairman, nagplano rin ang mga aswang na sina Efren at Lola Sitang na lalo pang magsabog ng lagim sa kanilang barangay. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na naman gabi ng lagi. Napasarap ang pakikipag-inuman ko sa birthday ng kumpare ko. Ginabit tuloy ako ng uwi. Wala akong masakyan tricycle. Buti na lang, hindi masyadong malayo ang uuwihan ko. May malaking asong itim na biglang humarang sa daraanan ko. At may malaking pusang itim na biglang sumulpot sa likuran ko. Pareho nang lilisik ang mga nagbabaga nilang mga mata na nakatitig sa akin. Hindi karaniwang hayop ang mga malaking aso pusang ito na papalapit sa akin. Aswang! Oo! Malamang na mga aswang sila! Aswang kami! Aswang kami! Napapatay sa iyo! Wag! Wag! Aswang ho, Kapitan Rod? Oo, Apollo. Malamang ay aswang na naman ang bumiktima dito sa bangkay ng isa nating kabarangay na lalaki na natagpuan ang mga tanod ko rito sa tabi ng highway. Dahil wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Halos linggo-linggo na lamang nang bibiktima mga kampo ng dilim. Sayang hindi namin matsyempo ng mga tanod ko sa aming pagruronda ang mga aswang na yun. Makapangyarihan ang mga kampo ng dilim, Kapitan. Hindi sila sasantuhin ang mga sibat namin ng mga tanod ko. Maaari nga akong mapatay niyo ang mga aswang sa pamamagitan ng mga tinulisang kahoy at kawayan. Yan ang sisiguruhin namin ang aking mga tanod kapag nakainkwentro namin ang mga kampo ng dilim na yon. Kaya niyo, Kapitan, kapag nakita ko na napapalaban kayo sa mga aswang, tutulong ako sa inyo. Salamat naman kung ganoon, Apollo. Handa ko hong itaya ang aking buhay. Mapuksa lamang ang mga aswang na nagsasabog ng lagim sa ating barangay. Apollo! Ha? Ikaw pala, Efren. Ungas ka! Bibitiwan mo ang kwelyo ko, Efren. Narinig ko ang sinabi mo kay Kapitan Rod. Ha? Nahanda kang itaya ang buhay mo. Mapaslang lamang ang mga aswang sa barangay nito. Sabi ko lang yun, Efren. Ha? Nagkukunwa lamang akong panig kina Kapitan Rod para hindi sila maghinala na isa rin akong kampo ng dilim. Totoo ba yan? Oo. Bilang pagsunod ko rin sa utos sa akin ng lola ko. Siguruhin mo yan. Totoo sinasabi ko sa'yo. Paniwala ka sa akin. Magkakampi tayo.
Maaari ko ba namang kalabanin kayo ni na Lola Sitang? Higit na nananaig sa akin ang dugong aswang na nananalaytay sa aking mga ugat. Kapag nalantad sa akin, nakalaban ka namin ng mga kauri mo. Apollo, malilintikan ka. Ako mismo ang papatay sa'yo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Apollo, Ha? Efren? sandali lang. Uuwi na ako. Hinabol kita dahil may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mula nang sabihin sa akin ng lula mo, nakauri ka namin. Hindi ko pa napatunayan na isa kang ang alagad ng dilim. Anong... Anong gusto kong sabihin? Kung totoo ang sinasabi mong higit na nananaig sa'yo ang dugong aswang na nananalaytay sa iyong mga ugat, patunayan mo, mambiktima ka rin. Efren? Pumatay ka rin. At uminom ka rin at lumamo ng dugo at lamang loob ng tao. Salamat, Diana. Libre mo ako na halo-halo. Hindi naman kita lilibre na walang dahilan. Ay, ganun? Oo. Alam mo ang damdamin ko kay Apollo. Oo, nasabi mo na sa akin. Pero hindi ko naman nasabi sa kanya. Hindi ko masabi-sabi. Alangan namang ako pa yung manligaw. Kadalaga kong tao. Gusto mong gumawa ako ng paraan para magkalapit kayo ni Apollo? Pwede ba? Susubukan ko. Huwag mo susubukan. Gawin mo. Merl, tulungan mo ko. Kasi baka maunahan pa ako ng iba kay Apollo. Merl. Huwag ka magtawa dyan, Apollo. Totoo yung sinabi ko sa'yo. Huwag mo nga akong binibiro. Hindi ako nagbibiro. Hindi kita tinawag nang makita kitang napadaan dito sa harap ng bahay namin kung hindi totoo yung sinabi ko sa'yo. Totoo na may simpatya sa akin si Diana? Oo! Inamin niya sa akin. Kaya nga pinaalam ko na sa'yo eh. Kasi gusto ko maging kayo na ni Diana. Dahil pareho ko kayong mga kaibigan. Concerned ako sa inyo. Salamat sa pagmamalasakit mo, Merl. Pero hindi maaaring maging kami ni Diana. Ay, bakit? May nobya ka na ba? Wala pa. Oh! Eh di ligawan mo na si Diana. Hindi ko siya maaaring ligawan dahil kaibigan lang siya para sa akin. Ni, kaibigan lang. Hindi na hihigit pa doon. Ano ka mo, Efren? Wala kang tiwala kay Apollo? Wala, Lola Sitang. Kaya sinekrito ko po kayo. Dapat magtiwala tayo sa ating mga kasapi. Naniniwala akong aswang din si Apollo. Pero higit na nananaig sa kanya ang dugong tao na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bakit mo nasabi yan? Hindi niya magawang mambiktima at lumamo ng lamang loob ng tao. Efren? Huwag ho kayong magtiwala sa apo nyo. Pag-ingatan natin siya. Baka pumanig si Apollo sa mga tao laban sa ating mga aswang.
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lola Sitang, hindi totoo sumbong sa inyo ni Efren. Hindi nga kaya totoo. Nahigit na nananaig sa iyong pagiging tao, Apollo. Isa po akong aswang. Pero bakit hindi mo magawang mambiktima at kumain ng laman loob ng tao? Magagawa ko rin po yun. Sa tamang panahon at pagkakataon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin ngayong gabi. Ho? Saan kayo pupunta? Maghahanap ng bagong biktima. Lola Sitang, Mahina ang loob mo. magkakaroon din ako ng lakas ng loob na gawin ang inuutos ninyo. Bahala ka magtiis ng gutom. Lola, Alam ko, hindi birong pagtitiis ang pinagdaraanan mo kapag hindi ka nakakatikim ng dugo at laman loob ng tao. totoo po yan. Bahala kang mamatay sa tinig gutom. Mag-aanyong hayop na ako. Lola, baka mapahama ka. Lola, Sa iyo, baboy. Ang magiging biktima ko ang mapapahamak. At hindi kita pasasalubungan ng laman loob, Apollo. Titiisin kita. Sasadyay kong gutumin ka hanggang mapilitan ka ng lumamon ng laman loob ng tao. Ano ba yan? Hindi na nga ako makatulog dahil sa kakaisip kung paano ko sasabihin kay Diana na kaibigan lang siya para kay Apollo. O malulung pang aso sa kabilang bahay. Kainom na nga muna ng tubig sa kusina. Bukas ko na lang ipapaalam kay Diana ang totoong sinabi sa akin ni Apollo. Parang may umuwal na malaking baboy sa labas ng bahay namin. Baka may aswang nanaligaw sa bakuran namin, May malaking baboy na itim na nagwasak sa dingding at pumasok dito sa kwarto, Ikaw ang magiging biktima ko kami. Nagsasalita nga hayop! Aswang! Tama ka! Isa akong aswang! Aswang! Hindi mo ako matatakasan! Kahit saan ka magsuot, susundan kita! Sasakmalin ko ang katawan mo! Lalamunin ko ang mga laman loob mo! Maging biktima kaya ang dalagang si Merl ng aswang na si Lola Sitang. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap. Bobby Cruz,
Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagsasabog ng lagim ang mga aswang matapos silang mag-anyong hayop. Batid yun ni Apollo, kaya pinapag-ingat ng binata ang mga kababata at kaibigan niyang sina Merle at Diana. Isang gabi, ang lola ni Apollo na si Lola Sitang
ang nag-anyong pusa at tinangkang biktimahin ng matandang babaeng aswang, si Merle. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Kapitan! Kapitan Rod! Oh, ikaw pala, Apollo. Kapitan, pasensya na ako kung naabala ko kayo. Walang problema. Hindi mo ako naabala. Bakit? Mabuti ako gising pa kayo. Palakad ako. Papunta ako sa barangay para magronda kami ng mga tanod. Kapitan, naparito ako sa inyo dahil may nakita akong aswang. Aswang? Oo, isang malaking baboy na itim na ginawang balat kayo ng kampo ng dilim. Saan? Saan mo nakita ang aswang na baboy na itim? Ituturo ko sa inyo. Sandali, susunduin ko ang mga tanod ko. Magmadali kayo, Kapitan. Oo. Baka hindi na natin aabutang buhay ang bibiktimahin ng aswang na baboy na itim. Ha? Ano, Merle? May aswang sa bahay nyo? Pero Diana, isang malaking baboy na itim. Ha? Paano naman magiging aswang ang baboy? Hindi ko alam eh. Sigurado kong aswang ang hayop na yun. Kasi kakaibang laki niya. Halos kasi laki na siya ng guya. Nalilisik na parang nagbabagang kanyang mga mata. At nagsasalita. No, malamang aswang nga yun. Natsyempohan pa namang dumalaw ang itay at itay ko sa isa naming kamag-anak na may sakit doon sa kabilang barangay. Natunugan siguro ng aswang na nag-iisa ka. Kaya gusto kong biktimahin. Mabuti na lang natakasan ko siya at nasa bulsa ng damit pantulog ko yung cellphone ko kaya natawagan kita. Nasaan ka ngayon? Andito ko sa loob ng lumang bodega sa likod ng bahay namin. Ako, ingatan mo, mamalayan ka ng aswang dyan sa kinaroroonan mo, ha? Oo. Oy, mabuti nakuha ko yung cellphone number ni Kapitan Rod. Tatawagan ko siya para matulungan ka niya at ang mga tanod. Bilisan mo, Diana, ha? Hoy, huwag kang magpapamalay sa aswang. Kapag namalay ng aswang na pinagtataguan mo dyan malamang patayin ka nun. Merle! Nasaan ka? Alam ko nagtatago ka lamang sa paligid. Pero matatagpuan din kita. Alam ko kung nasaan ka. Walang kakalos ko sa loob ng lumang bodega kung hindi ka riyan nagtatago. Aswang! Sabi ko na, narito ka sa loob ng bodega. Huwag ka lalapit sa akin. Anong huwag lalapit? Ngayong nawasak ko na ang pinto ng bodega, sasakmalin ko ang katawan mo at lalamunin ko ang mga laman loob mo! Aswang! Kami ang harapin mo! Mga barangay tanod, ang dami nila. Nanganganib ako. Kailangan kong tumakas! Mga tanod! Huwag nating hayaan makatakas ng malaking baboy na itim na yun! Paulan lang natin siya ng mga sibat na kawayan! Ngayon na! Patayin ang aswang! Sige! Paulan na ng sibat! Ito po!
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Muntik na akong nahagip ng mga simatang kawayan. Hindi nga ako nahagip ng mga simatan. Hindi nga ako nasugatan. Pero nasukol naman ako ng mga talo dito sa likod ng malaking puno. Tama! Masuol natin ang malaking baboy na itim. Paligiran natin ang aswang! Paligiran ng mga talo dito naroroon ako. Wala akong matatakbuhan. Ngayon, masuol na natin ang aswang. Madali na natin siyang mapapatay. Wala na akong pagpipilian kundi dumaman at iligtas ang aking buhay. Kaysa akong mapatay ng mga tanod, ang aking papatayin ay kayo. Mga tanod! Ako ang harapin niya! Kasano? May dumating na malaking asong itim. Nagsasalita. Malamang isa rin siyang aswang. Patayin rin ang malaking asong itim na yon! Kayo ang papatayin ko! Kayo ang papatayin ko! Mabuti, may dumating akong kauri. Nang umtang sa mga tanod, may kakampi na ako laban sa mga kalaban namin. Lola, ang dami ng mga tanod. Nanganganib tayo sa kanila. Takasan natin sila! Tara na! Bilisan mo! Hintayin mo ako! Mga tanod! Huwag nating hayaan magatakas ang malaking asong itim at baboy na itim na yon. Tugisin natin ang mga kampo ng dilim na yon. Bago sila makapagsabog ng lagim, papatayin natin sila. Patayin natin ang mga aswang na yon! Palasitan, nailigaw natin mga tanod na umahabol sa atin. Oo nga, Fred. Takasan na natin ang ating mga kaaway. Muntik na kayong kapatay. Salamat. Iniligtas mo ako. Sa susunod, huwag na kayong maglakad ng mag-isa. Sinasama ko kanina si Apollo, pero tumanggi siya. Walang pakinabang ang apo niyong yun. Kung napahamak ako, siya ang sisisihin ko. Dapat siyang parusahan. Gantihan sa ginawa niyang pagpapabaya sa atin. Ang mga kaway natin, ang mga nagtangkang pumatay sa atin ang unahin nating gantihang, Efren. Ano ngayon ang balak niyo, Lola Sitang? Si Kapitan Rod at ang kanyang mga tanod. Isa-isahin natin silang patayin. Isa-isahin natin hanggang sa maubos ang lahat ng ating mga kaaway. Hello. Kapitan Rod, Ako nga. Sino ito? hindi na mahalagang makilala mo ko. Ang importante, malaman mo kung sino-sino ang mga aswang sa inyong barangay. Ano? Sino? Ituturo ko sila, Kapitan. Sige, sabihin mo. Sino mga aswang sa aming barangay? Sino? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Mulong! Ikaw pala, Kapitan. Ano ba atin? Mga tanod, biyagin siya! Tago!
Bakit niyo ako bibiyagin? Sandali! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo siyang hahayaan makawala. Anong ibig sabihin nito, Kapitan? Huwag ka lang magmaang-maangal, aswang. Aswang? Ako? Siniguro lang tumawag sa akin na isa kang kampo ng dilim. Hindi totoo yun! Nagkakamali kayo! Sige, mga tanod! Dakpin na siya! Sandali! Taga! Huwag niyo ako kalit-karin! Saan niyo ako dadalhin? Huwag niyo makawala. Anong gagawin niyo sa akin? Sige, Bitiwan niyo ako! Hindi ako kampo ng dilim! Hindi ako aswang! Ano ba? Hindi ako aswang! Bawalan niyo ako! Kahit anong piglas ang gawin mo, mulong, hindi ka makakawala sa pagkakagapos mo sa poste at dito sa harap ng barangay hall. Kapitan, sinabi ko na sa inyo, nagkakamali kayo ng ibinibintang sa akin. Hindi totoo ang sumbong ng kung sino tumawag sa inyo. Hindi ako kampo ng dilim. Hindi ako aswang. Alalaman natin. Malaking pagkakamali ang ginagawa niyo sa akin. Hindi niyo ako dapat hinubaran ng damit at iginapos dito sa poste. Eto, Ano yung inilabas mo? kwintas na yari sa mga butil ng bawang. Huwag niyo ilapit sa akin yan. Ilayo niyo sa akin ang kwintas ng bawang na yan. Sabi ng ayaw magpakilalang tumawag sa akin, papapatunayan kong aswang ka kapag ikinuwintas ko sa leeg mo ang kwintas na itong yari sa mga butil ng bawang ng ganito. Yan. O hindi! Isa ka ngang aswang! Parang nasusulog ang balat mo na nasayaran ng mga butil ng bawang! Pagbabayaran niyo ang ginagawa niyo pagpapahirap sa akin! Ha? Kapitan! Nagpapagong anyo ni Mulong! Hindi na! Naging isa siyang malaking baboy na ito! Aswang nga si Mulong! Aswang! Naku mo! Bayad kayo lahat. Papatayin ko kayo! Bago ka magsabog ng lagim, aswang! Eto, itatara ko sa katawan mong sibat na kawayang ito! Hop! Ayan! Mga tanod! Tarakan nyo rin ang mga sibat na kawayan ng katawan ng aswang! Lilipulin natin ang lahat ng mga kampo ng dilim dito sa ating barangay! Lilipulin natin ang lahat ng mga aswang! Hup! Sige! Sige! Sige ba? Malipol kaya ng kapitan ng barangay at ng mga tanod ang mga aswang sa kanilang barangay. Sino ang lalaking ayaw magpakilala na tumawag kay Kapitan Rod at nagturo sa mga aswang? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi,
at Susan Robles. Naglapat ng tunog, temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi na biktima ng aswang na si Lola Sitang, si Merle, dahil sa pagsaklolo sa dalaga ng kapitan ng barangay at ng mga tanod na hininga ng tulong ni Apollo. Sa galit ng grupo ng mga aswang, nagplano silang isa-isang biktimahin ang barangay captain at mga tanod nito. Subalit, bago nila nagawa yun, may lalaking
tumawag kay Kapitan Rod at nagturo kung sino-sino ang mga aswang sa kanilang barangay. Napatunayan ni Kapitan Rod ang sumbong ng ayaw magpakilalang tumawag sa kanya at tinapos nila ng kanyang mga tanod ang buhay ng nahuli nilang aswang. Narito ang ika-4 na bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Hindi ka panipaniwala ang binalita mo sa akin, Merl. Pero totoo yun, Diana. Muntik na ako na biktima kagabi ng aswang na nag-anyong malaking baboy na itim. At bukod doon, yung may napatay ka mong aswang si Kapitan Rod at yung mga tanod. Totoo raw yun, sabi na nagbalita sa akin. Simulong nga raw ang aswang na nag-anyong aso pa bago namatay. Aswang palang mulong na yun. Di rin nga ako makapaniwala. Nanligo pa naman yun sa akin. O buti hindi mo sinagot. Eh, ba't ko naman siya sasagutin? Eh kung nagkataon, naging nobyo mo, isang aswang. Alam mo naman kung sinong tinitibok ng puso ko. Yon ang problema, Diana. Problema? Oo. Eh kasi nakausap ko si Apollo. Oh. At sinabi niyang kaibigan lang daw ang turing niya sa'yo. Ay, di ako naniniwala. Magsisinungaling ba naman ako sa'yo? Oo, maaring totoong sinabi sa'yo ni Apollo na kaibigan lang ako para sa kanya. Pero alam mo, at saka alam ko, damang-dama ko, mahal niya rin ako. Diana. Patutunayan ko sa'yo, Merl. Mahal din ako ni Apollo. Mahal niya ako tulad ng pagtingin ko sa kanya. Diana, Apollo, salamat. Pinagbigyan mong pakiusap ko na magkausap tayo dito sa burol. ano yung mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo pa masabi sa cellphone ang tawagan mo ako. Apollo, mahal kita. Diana, huwag kayo yumakap sa akin. Mahal mo rin ako, di ba? Hindi. Apollo. Huwag, Diana. Huwag mo kahalikan. Apollo. Huwag, Diana. Hindi. Diana. Sabi ko na mahal mo rin ako. Hindi. Nagkakamali ka. Damang-dama ko ang halik mo. Mahal mo rin ako. Kaibigan ka lang para sa akin. Huwag ka mag-aila. Huwag ka na magkunwari. Isang tabi ko na nga yung pride ko para nga magkaunawaan tayo. Sorry, Diana. Hindi maaaring gusto mo mangyari. Talagang hindi maaari. Apollo! Bakit hindi mo pa aminin ng totoo? Bakit sinisikil mong damdamin mo para sa akin? Bakit? Apollo! Bakit mo isinuntok sa mesa ang kamay mo? Bakit pagdating mo pa labang ng bahay, parang masama ang loob mo? Lola Sitang, pinatay daw po kagabi ni Kapitan Rod at ng mga tanod niya si Mulong. Alam ko. Nabalitaan ko na. Alam niyo pong matalik kong kaibigan si Mulong. At kauri natin siya. Ayon po sa balita ko, may tumawag kay Kapitan Rod
na ayaw magpakilala at nagturo na si Mulong ay isang kampo ng dilim. Balita ko nga, may mga ituturo pa ang taong yung kung sino-sino mga aswang dito sa barangay. Wala po siyang karapatang magpahamak ng buhay ng kanyang kapwa, kahit para buhay ng aswang. Apollo, Igaganti kong kaibigan ko, Lola Sitang. Aalamin ko po kung sinong tumatawag kay Kapitan Rod at nagpapahamak sa mga kagaya nating aswang. At kapag nakilala ko siya, ako mismong papatay sa kanya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kapitan! Totoo na naman ang sumbong na misteryosong lalaking tumatawag sa inyo. Mga aswang ang dalawang kabarangay natin na itinuro niya. Pareho parang nasulong ang katawan nila Pepe at Doro ng Masayalo na makabutil ng bawang na itinutest natin sa kanila. Oo nga. Kaya nga bago pa sila makapagbagong anyo, bago pa sila makawala sa kanilang pagkakagapos at makapagsabog muli ng lagim, tarakan na natin ang mga sibat na kawayan ng kanilang katawan. Oo. Patayin na natin sina Pepe at Doro. Patayin na natin ang mga aswang leon. Ito yan. Hop! Sige! Sige ba? Lola Sitang? Ah, Nasaan po si Apollo? wala siya rito sa bahay namin, Efren. Aalis lamang niya. Saan nagpunta ang inyong apo? Nag-anyong hayop siya. Nag-anyong aso. Hahanapin daw niya ang misteryosong lalaki na tumatawag kay Kapitan Rod at nagpapahamak sa ating mga aswang. Lumakad rin tayo ngayong gabi Para mambiktima, para hanapin ang taong nagpahamak sa atin. marami na siyang naipahamak sa ating mga kauri. Baka naman, isang araw, tayo naman ang ipahamak niya. Sige. Si Apollo, ikaw at ako. Magtulungan tayo para makilala at mapatay natin ang taong nagpapahamak sa ating mga kampo ng dilim. Ngayon na, magaan yung baboy na ako. Magaan yung pusa naman ako. Hello, Kapitan Rod. Hello, kaibigan. Tama. Kanya na lamang itawag mo sa akin. Ayaw mong magpakilala, kaya hayaan mong tawagin na lamang kitang kaibigan. Dahil isa kang tulay na kaibigan. Malaki ang naitutulong mo sa amin para makilala namin at mapatay ang mga kampo ng dilim na nagsasabong ng lagim dito sa aming barangay. Tinawagan kita, Kapitan, dahil may ituturo uli ako sa'yo. Ah, sino? Sino kaibigan? Sino aswang na susunod naming uulihin at papatayin? Si Efren. Ikaw pala, Kapitan. Oh, Akala ko kung sino na yung kumatok.
May sadya kami ng mga tanod ko sa'yo. Halika! Kapitan! Anong ibig sabihin nito? Mga tanod! Ha? Igapos Sandali! sa akin! Bilis! Anong kasalanan ko? May nagturo sa akin na isa kang aswang! Kapitan! Hindi totoo yan! Kung hindi totoong kampung ka ng dilim, wala sang masamang mangyayari sa'yo. Sandali! Pero kapag napatunayan namin na isa kang aswang, mamamatay ka. Sige, hawakan sa mabuti. Bitiwan mo ako! Nasasakal ako eh! Hindi ako aswang! Hindi ako aswang! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Apollo, mabuti umuwi ka na. Magbabalik na po ako sa dati kong anyo, Lola Sitang. Kanina pa kita hinihintay. Walang nangyari sa paghahanap ko. Wala rin nangyayari sa lakad namin ni Efren kanina. Kung saan ako naganap. Pero hindi ko makilala yung misteryosong tao na tumatawag kay Kapitan Rod at nagpapahamak sa atin ng mga aswang. Kung saan na rin kami naganap ni Efren. Pero hindi namin malaman kung sinong mortal na kaaway nating mga kampo ng dilim. Makikilala ko rin po siya. Mapapatay ko rin siya. Apollo, hinuli ni Kapitan Rod at namatanod si Efren. At si Efren naman pong itinuro ng misteryosong lalaki na tumatawag kay Kapitan Rod. Oo. Malamang, matulad ang kapalaran ni Efren sa mga naunang aswang na napatay ni Kapitan at ang mga tanod. Kaya nga, hindi ko malaman ang gagawin ko para matulungan ang isang kauri natin. Lola Sitang. Apollo, paano natin ba ililigtas si Efren sa tiyak na kamatayan? Paano? Ngayon ka magkaila, Efren. Ngayon mo pa sinungalingan ang paratang naming isa kang kampo ng dilim. Ngayon parang nasunog ang katawan mong nasayaran ng mga butin ng bawang na ikilumintas namin sa iyong leeg. Hayop ka, Kapitan Rod! Magbabayad kayo ng mga tanod mo! Ngayong napatunayan namin na isa kang ang aswang. Hindi na namin patatagalin ang iyong buhay. Hindi niyo ako mapapatay! Kapitan! Nagbabago ang anyo ni Efren! Nagiging isa siyang malaking baboy na itim! Wala sa malaking baboy! Naging malaking aso itim! Magpalit-palit man ang anyo aswang. Hindi natin siya hayaang makatakas at muling makapagsabog ng lagim. Tanakan natin ang katawan niya ng mga sibat na kawayan. Ito! Sige! Sige! Sige na! Huwag niyo titigilan! Mapatay kaya ni Kapitan Rod at ng mga barangay tanod ang aswang na si Efren. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito
na pinamagataw ang huling aswang sa isa na naman gabi ng laki. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng laki. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi,
Nasiklab ang puot ni na Lola Sitang at Efren at ng iba pang mga aswang sa tumatawag at nagtuturo kay Kapitan Rod kung sino ang mga alagad ng dilim sa kanilang barangay. At lalong naging masighi ang hangarin nilang makilala ang nagpapahamak sa kanila at mapatay yun. Inutusan pa ni Lola Sitang si Apollo na tumulong upang makilala at mapatay ang nagpapahamak sa kanilang mga kampong ng dilim. Kasunod yun, si Efren naman ang itinurong aswang nang tumawag kay Kapitan Rod. Kaya inulan ng mga sibat na kawayan ang katawan ng kampon ng dilim. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang sa isa na naman gabi ng lagi. Tama na mga tanod. Tad na ng sibat na kawayan ng katawan ng aswang. Nakahandusay na isa sa lupa at nag-aagaw buhay. Babayad kayong lahat, Kapitan Rod. Ginawa lamang namin sa iyong nararapat, Efren. Kung hindi ka namin papatayin, magpapatuloy ka sa pagsasabog ng lagim. Ipaghihiganti ako ng aking mga kaori. Hindi namin bibigyan ng pagkakataong makapagsabog pa ng lagim ang iba pang mga kampo ng dilim. Mga kaori! Aba, mga kapwa ko kampunan dilim! nakasisigaw pa. Ipaghiganti niyo ako! Patayin niyo lahat ng ating mga kaaway! Magsabog kayo ng lagim! Lola Sitang, kitang-kita po natin dito sa likod ng puno na kinakukublihan natin ang nangyayari sa harap ng barangay hall. Saan yung asong si Efren? Nakahandusay siya habang tad-tad ng mga sibat na kawayan ng kanyang buong katawan. Gustuhin man natin siyang tulungan, Apollo. Pero hindi natin siya maililigtas. Kapag nagtangka po tayong tulungan si Efren, tiyak, magdududa sa atin si Kapitan Rod at ang mga tanod. At malamang, paghinalaan nila tayo ng mga aswang. Tiyak na ang kamatayan ni Efren. Oh. Ayun, hindi na po siya umaalulong. Malamang, nalagutan na siya ng hininga. Kawawa naman si Efren. Kasalanan nito na misteryosong lalaki na nagpapahamak sa ating mga kampo ng dilim. Lola Sitang. Mga kilala ko lamang siya. Hahangarin niyang hindi na siya nabuhay pa. Unti-untiin ko ang pagwakwak sa kanyang katawan at ang paglamong sa kanyang mga laman loob.
ipatitikim ko sa mortal nating kaaway ang pinakamalupit at pinakamalagim na paghihiganti ng isang aswang. Hello? Apollo? Merl, tinawagan kita para bigyan ng babala. Babala? Mag-ingat ka, pati ang iyong buong pamilya. Bakit? Sa dami ng mga aswang na napatay ni Kapitan Rod at ng mga tanod, malamang maghiganti ang mga nalalabing kampo ng dilim. Salamat sa pagmamalasakit mo sa pamilya namin, Apollo. Kaya tinawagan kita. Gusto ko, tawagan mo rin si Diana. Papag-ingatin mo siya. Bakit hindi pa ikaw ang tumawag at magsabi sa kanya magbigay ng babala? Di na kailangan. Apollo, nararamdaman ko, hindi ka lang nagmamalasakit kay Diana. May pagtingin ka rin sa kanya. Mahal mo rin siya. Merl. Kung mahal mo rin si Diana, bakit hindi mo pa aminin sa kanya? Anong dahilan at sinisikil mo ang damdamin mo? Ano? Lola Sitang, bakit kayo nagbago ng anyo? Maganyong hayop ka rin, Apollo. Magkasama tayong lalakad ngayong gabi. Ako na lang kayang lalakad para maghanap sa taong mortal nating kaaway. Sa misteryosong lalaking tumatawag kay Kapitan Rod at nagpapahamak sa atin ng mga aswang. Maghahanap tayo sa mortal nating kaaway. Pero sasabayan natin yun ang pambibiktima ng pagpatay at paglamon sa laman loob ng sino man tao na ating bibiktimahin. Lola Sitang. Ipaghihigan din natin ang mga kauri natin na napatay. Apollo, gabi-gabi tayong papatay. Gabi-gabi tayong magsasabog ng lagim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hello, kaibigan. Alam mo nang ako ang tumatawag sa iyo, Kapitan Rod. Kabisado ko na ang numero ng iyong cellphone. Kabisado mo na rin, Kapitan, kung bakit ako tumawag sa iyo. May ituturo ka uli sa akin na kampo ng dilim? Dalawa na lamang ang nalalabing aswang sa barangay. Dalawa? Sino sila, kaibigan? Ang isa, si Lola Sitang. Hindi. Si Lola Sitang? Ang lola ni Apollo? Isang aswang? Bitiwan niyo ako, Kapitan Rod! Huwag na kayong magtigla. Huwag niyo akong gapusin! Walang katotohanan ang paratang niyo sa akin! Hindi kami paparito ng mga talid ko sa bahay niyo. At hindi namin kayo gagapusin kung walang tumawag. Ang nagsumbong sa akin ay isa kayong alagad ng dilim. Hindi ako aswang! Kapag napatunayan ho namin hindi kayo kampo ng dilim, palalayain namin kayo. Pero kapag nalagtad sa amin ay isa kayong aswang, matitikman nyo ang malagim nyong kamatayan.
Lola Sitang. Lola. Apollo! Diana. Totoo pala yung nabalitaan ko. Hinuli ni na Kapitan Rod at ginapos sa poste sa harap ng barangay ang lola Sitang mo. Alam mo na siguro ang dahilan, Diana. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng ibang mga kabarangay natin na aswang ang lola mo. Naawa ako kay Lola Sitang. Bakit nagtatago ka dito sa likod ng puno? Bakit hindi mo tulungan ng lola mo? Iligtas mo siya. Wala akong may tutulong sa kanya. Ha? Kung bakit, malalaman mo rin ang lahat, Diana. Ang lahat-lahat. Ay, Apollo! Sandali lang! Apollo! Ngayon mo pa sinungalingan ang paratang namin sa iyo, Lola Sitang. Ngayon mo sabihin hindi ka isang kampo ng dilim. Ngayon parang nasunog ang katawan mo na nasayaran ng mga butin ng bawang na ikinumintas namin sa iyong leeg. Na nagpapatunay na isa ka ng aswang. Magbabayad kayo ng mga tanod mo, Kapitan. Gagamitin ko ang ultimatum ng aking kapangyarihan para makapag-iganti sa inyo lahat! Ipatitikim ko sa inyo lahat ang pinakamalagim na kamatayan! Titan! Nagbabago ang anyo ni Lola Sitang! Nagiging isa siyang malaking baboy din! Nagigising at nagbabago ang kanyang mga mata na nakatingin sa atin! Oo nga! Matitikman niyo ang bagsik ng aking paghihiganti. Mga tanod, huwag na natin siyang bigyan ng pagkakataong makapagsabog pa ng lagim. Itarak na natin ang mga sibat na kawayan sa katawan ng malaking baboy na itim na yan. Bago niya tayo mapatay, patayin na natin ang aswang! Sige! Sige! Huwag niyo tigilan! Sige na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kapitan Rod. Tamang-tama ang pagtawag mo, kaibigan. Napatay na namin ang mga tanod ko, si Lola Sitang. Panahon na para malaman mo kung sinong huling aswang sa barangay at kung sino ko. Sino ka ba talaga, kaibigan? At sino ang huling aswang sa aming barangay na tinutukoy mo? Makikilala mo siya. Makikilala siya ng lahat sa gabing ito. Sige na, Kapitan. Ito na ang huli nating pag-uusap. Sandali lang, kaibigan. Sandali, teka muna! Hindi nyo na kailangan tungisan ng inyong mga kamay, Kapitan. Bago pa kita tinawagan, nakalagay na sa leeg ko ang silo ng lubid na nakatali sa itaas ng aking kwarto. At kapag tumalon ako sa silyang kinatatayuan ko, mabibigtin ako. At matatapos na ang buhay ng huling aswang. Ano? Diana? Patay na si Apollo? Nagpakamatay siya, Merle. Nagbigti. Tinutuon niya yung text niya sa akin. Huli na nung sumugod ako sa kanila. Wala na siyang buhay nung matagpuan kong nakabitin sa kanyang kwarto. Oo. Bakit inilabas mo yung cellphone mo sa bulsa mo? Bago nagpakamatay si Apollo, binidyo niya yung sarili niya. Pinadala sa akin. Panoorin mo. Yun yung kanyang huling habilin.
Diana, totoong hinala mo. Totoong mahal kita. Matagal na. Pero hindi ko maaaring bigyan ng daan ang damdamin ko sa'yo. Dahil isa akong kampo ng dilim. Isang aswang. Hindi! Pero kahit isa akong kampo ng dilim, hindi kaya ng aking konsensya na magsabog ng lagim. At hindi ko rin maaatim na hayaang patuloy na magsabog ng lagim ang aking mga kauri. Kaya isinuplong ko sila kay Kapitan Rod. At kaya wawakasan ko ang sarili kong buhay. Kawawa naman si Apollo. Diana, dakila si Apollo. Isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay upang magwakas ang pagsasabog ng lagim ng mga aswang dito sa ating barangay. Naiintindihan ko na siya ngayon, Merle. At kailanman, hindi ko makakalimutan si Apollo. Ang huling aswang. Kadalasan, ang mga kampo ng dilim ay walang panginig, nagsasabog ng lagim. Subalit kung minsan, may kampo ng dilim na handang magbuwis ng sariling buhay. Magwakas lamang ang lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Huling Aswang. Sa isa na naman Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.